Ito yung ating pag-uusapan ngayon. Mga kababayan, ay patungkol nga dito kay Saldico. Nako po. Ito yung ating unang pag-uusapan. Actually, mga kababayan, isa lang naman yung pag-uusapan natin dito, no? Itong si Saldico. Itong si Saldico, mga kababayan, ay may nilabas nga na video na kung saan, ito po, ipakita ko sa inyo ha, mga kababayan. Actually, napanood nyo, pero i-rewind ko at ipakita ko po sa inyo itong video na ito na nilabas ni Saldico. Ito po ha, mga kababayan, pakinggan ninyo. Ito po, part 1 po ito. Ayan, lakasan ko lang. Marcos at Speaker Martin Romualdez Ito na po. nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Nako. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Grabe. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. May sound Hindi effect na pa. ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. So, Para sa bawat Pilipino, ayan. alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Ano ba yan? Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check. Para sa Last akin. year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sec Mina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. Insert. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he get. Ito ha, sabi niya. According kay Amina, tinawagan daw ni Saldico si Romualdez para i-insert ang 100 million na utos ni PBBM. Ngayon, mga kababayan, bago tayo magpatuloy dyan, yun na yun. Intindi nyo na, napanood nyo naman. Inutusan ni Amina si Saldico na tawagan si Romualdez, i-insert ang 100 billion utos ni PBBM. Ganito yan, mga kababayan. Ito, sa totoo lang, Saldico naglabas ng video. Mga kababayan, bago ko ituloy yan, balik tayo nakaraang araw. Kahapon lang. Kahapon lang, balik tayo. Or, yesterday, no? Hindi ata. Ano ba ngayon? Anong araw ngayon, mga kababayan? Naalala nyo ba na lumabas si Amy Marcos? Naalala nyo na lumabas si Amy Marcos na ang sabi niya, ito, nakalista yan ha, sunod-sunod yan. Para malaman ninyong lahat, mga kababayan. Ito una, lumabas si Saldico, naglabas ng video. Pero noong Friday, lumabas si Amy Marcos, ang sabi, babaliktad si Gutesa at may mga witness, no,
nababaliktad daw. Kasi tinakot. Tinutukan ang asawa. Tinutukan ang anak. So ngayon, at sabi pa ni Aimee, no, lalabas daw si Saldico sa November 14, magbibideo. Bakit alam ni Aimee na may mga witness na babaliktad at merong alam si Aimee na lalabas si Saldico via Zoom, via video? So ibig sabihin, isa lang ang nasa isip ko. May alam si Aimee dyan, may alam ang mga DDS dyan na nakausap na nila si Saldico na ilaglag si Martin para hindi ka mananagot. Kita nyo yan, mga kababayan. Noong Friday, lumabas si Aimee. Ito yung sabi ni Aimee noong Friday. Una, si Saldico, naglabas ngayon ng video. So bago natin ipagpatuloy yan, punta tayo dito kay Aimee Marcos. Anong sabi ni Aimee, mga kababayan? Wait lang ha. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman. Ito. Tingnan nyo ha. Lumabas si Aimee. Nagbitiw ng testimonya. Babawin daw ng ilang testigo ang kanilang mga testimonya tungkol sa flood control scandal. Din daw mga gusto magsalita sa Senate Blue Ribbon Committee. Wala na. Pinipigilan umano. Ayon po yan kay Senadora Aimee Marcos. Dagdag pa niya, muntik na raw tumistigo si Lumabas si Aimee nung nakaraang araw na babaliktad daw ang mga testigo. Meron daw malaking testigo na babaliktad. At yun na nga, si Saldico. Pakinggan nyo ha. Congressman Martin Romualdez pero umatras dahil baka raw nahiya. Buwelta naman ni Senator Ping Lacson, guni-guni lang ni Aimee ang kanyang mga sinasabi. Nasa frontline na balitang yan si Camille Sabon. Guni-guni lang. Humarap sa media ang birthday girl na si Senator Aimee Marcos. Una, ang pinag-uusapan ay tungkol sa posibleng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Natapos yan at paalis na sana ang mga miyembro ng media nang biglang Yun. Magba-blue ribbon ba sa Friday? Ayan na, siningit na, siningit. So magre-recant na yung Marine? Magre-recant na daw. Yun daw ang paputokin, pasabot. Diba? Magre-recant ang Marine, pero walang lumabas na Marine. Ang lumabas, si Saldico. Si Saldico pala ang ibig sabihin niyang magre-recant. Ayan na. Kasi syempre, si Martin at si Saldico, magkaibigan yan. So ngayon, siguro, nakausap nila si Saldico, hinahanap, syempre, may mga mayayaman tong mga animal na to eh. Diba? Syempre, nabigyan ba naman ni Tebes ng 1 billion? So syempre, gagastusin mo yan para makahanap ka ng paraan kung paano mo kontakin si Saldico. Ngayon mga kababayan, alam nyo na kung sino ang nasa likod ni Saldico at sino ang may gawa ng script na yan. Dito pa lang, sinabi na ni Aimee na merong mga babaliktad na witness. Meron daw malaking witness. Babaliktad. So walang iba yon, si Saldico. Pangalawa, eto na. Nagsalita na siya. May pasabog si Aimee. Anong sabi dito? Pasabog na impormasyon si Senator Aimee Marcos tungkol sa Blue Ribbon Committee hearing bukas. Harap daw si dating Congressman Saldico sa pamamagitan ng Zoom. Ayan na. Pagkulanan niya ng mismong chairman ng komite na si Senator Ping Lacson. May pasabog si Aimee para bukas. So ngayon dapat yan. So actually kahapon lang to na balita ng News 5. Lalabas daw si Saldico via Zoom meeting. So bakit alam ni Aimee na lalabas? So ibig sabihin, magkausap na sila ni Saldico. Hindi lang si Aimee, pati yan sila Sara. Pati mga DDS yan. Ako, sabi ko nga sa inyo mga kababayan alam nyo kasi si Aimee, dapat Aimee, hindi ka nagsalita, nabubutasan ka bakit nga alam na lalabas tapos mag-zoom, mag-video? So, ibig sabihin, planado. Ngayon, so alam ni Aimee na lalabas si Saldico, so ang isipin ng tao, wala na, scripted. Booking. Diba? So, alam nyo na kung sino ang nasa likod ng script ni Saldico. Ngayon, mga kababayan, pangalawa, biglang lumabas si PBBM. Di ba, nagpa-press con si PBBM. Anong sabi ni PBBM? Wala silang Merry Christmas.
Kasi bago magpasko, makukulong itong mga magnanakaw. O kayo mga magnanakaw kayo, hahabulin namin kayo. Kakagabi lang yan. Kagabi lang yan, nagre-react lang ako. Sabi ko nga, ito si PBBM parang lulo ko to eh. Ang humanay magsalita, parang Ilonggo na sunog na nga lahat-lahat. Ganun pa rin ang boses. Di ba? Alam nyo na, mga kababayan. Ngayon, pangalawa, biglang nag-comment si Sara sa sinabi ni PBBM na hahabulin namin kayo at makukulong kayo. Wala kayong Merry Christmas. Anong sabi? Mga kababayan, nag-react si Sara. Ito na. Anong sabi ni Sara, mga kababayan? Anong sabi ni Sara? Ito. Sabi ni PBBM, ipapakulong niya, walang Merry Christmas itong mga makukulong. Pero anong sabi ni Sara? Bago niya ipakulong niya muna ang sarili niya kasi siya ang pumirma. Ayan na. Diba? Siya ang pumirma, siya ang nag-utos. So ngayon mga kababayan, itong itong buwelta ni Sara kay PBBM na ipakulong, kasi si PBBM ang nag-utos, si PBBM ang pumirma, so ibig sabihin kung ano yung sinabi ni Saldico, nagmamatch sa nilabas sa bunganga ni Amy at sa banat ni Sara kahapon. Kanina lang lumabas yung video ni Saldico. Pakinggan ninyo si Sara. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na magpapasko sa kulungan ang mga sangkot sa flood control scandal. Pero banat ni Vice President Sara Duterte, dapat ipakulong ng Pangulo ang kanyang sarili. Sa frontline diba? Bakit sinabi ni Sara, dapat ipakulong, kung meron mang ipakulong dyan, dapat yung sarili niya. Kasi siya yung pumirma, siya yung nag-utos ng budget na yan. So anong sabi ni Saldico? Si PBBM nag-utos, 100 billion. Pakinggan nyo, sabi ni Sara Tangyan si Maricel Halili. Ayan, Pakukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Diretsahang bantayan ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga dawit sa maanomaliang flood control projects. Babala niya. Yang mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Ayan na. Habulin na namin kayo. Kasama sa listahan ng pinakakasuhan sa ombudsman ng 37 individual, kabilang ang ilang mambabatas, kontratista, hanggang sa dating opisyal ng DPWH. Pero hindi pa kabilang dyan ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Sabi kasi ng Pangulo, dapat malakas ang mga ebidensya para siguradong may mananagot. With the Speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. Pagtitiyak naman ni DPWH Secretary Vince Tison, merong magpapasko sa kulungan. One bailable itong mga kasong ito. At least, kumanenta kung mga napahigan na ng kaso at magpapasko sa kulungan. May banat naman si Vice President Sara Duterte sa mga dapat daw ikulong. Dapat isali si Bongbong Marcos kasi siya ang pumirma ng 2025 GAA. Pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Narinig ninyo dapat si Marcos ay ikulong kasali. At pwede na rin niyang ikulong yung sarili niya kasi yan ang pumirma sa GAA 2025. So ang sabi ni Saldico, mga kababayan, ito, balik tayo kay Saldico. Ito na. Dito tayo kay Saldico ngayon. Anong sabi ni Saldico? Pakinggan natin yung sinabi ni Saldico Dito banda yon. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Ayan na. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. So, nag-deliver, nag-utos na mag-insert ng 100 billion sa BICAM. Ngayon, mga kababayan, tanungin ko kayo, paano nasabi ni Saldico na si PBBM ang nag-utos na mag-insert ng 100 billion sa BICAM? Eto, mga kababayan,
Kung naalala ninyo, si PBBM, vinito. Vinito ang 194 billion na budget noong 2024. Paano yan? No, ang akala siguro nitong mga DDS at nang gumawa ng script ni Saldico ay hindi na-record yan ng media. Na-record po yan ng Rappler, na-record po yan ng Inquirer.net, GMA, TV5, at lahat po ng news outlet. Na-record yan kung paano ni PBBM i-veto ang 194 billion. So, paano ngayon sinabi ni PBBM na inutos niyang magnakaw at mag-insert ng 100 billion. 194 billion nga ang hindi niya pinirmahan kasi nga walang sure na patutunguhan yung budget. Ito, pakinggan niya. Ito na. Script ng mga DDS. Palpak! President Ferdinand Marcos Jr. will veto 2 to 3 items in the 2023 General Appropriations Bill, according to Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Pangandaman noted that the realignment of roughly 70 billion pesos in the bicameral approved the national budget for next year. The President is set to sign the 2023 GABA this Friday, December 16. At the weekly kapihan sa Manila Bay Forum, the DBM chief mentioned the budget realignment is set to prioritize education, social assistance to senior citizens, and transportation, specifically the EDSA carousel. Vinito ni PBBM, mga kababayan, DBM chief Amina. Marcos to veto 2 to 3 items in 2023-2024 GAA. 70 billion at actually, tatlo ito, no? Hanggang umabot ng 194 billion. Totoong lumiit na ang mundo mo, sabi ni Joe Paisan. Sino ba? Sinong lumiit ang mundo? Isaldico? Liliit talaga. So ngayon mga kababayan, yun ang katotohanan. Paano niya nasabi na nagnakaw si PBBM mastermind sa 100 billion samantalang vinito nga ni PBBM ang 194 billion. So pangalawa, mga kababayan, paano sinabi ni Saldico na si Romualdez ang isa sa kasabwat ni PBBM na nag-insert sa GAA ng 194 billion or 100 billion? Si Romualdez hindi miyembro ng GAA. Paano si Romualdez papasok doon? Romualdez is not part of GAA. So, ano si Romualdez? Ano yung parang si Marcoleta lang sasali sa hearing na hindi naman kasali sa committee? Ganun ba yon? Bigla kang susulpot sa hearing, hindi ka naman invited. Ano yon? Marcoleta lang? Ito mga kababayan, ito pakinggan ninyo Ito nang magulantang kayo, mga bobong DDS. Ito pakinggan ninyo. Ito News 5. Pasabog ang video na inilabas si dating Ako Bicol Representative Saldico. Ininawit ni sina dating Speaker Martin Romualdez, pati na si Pangulong Bongbong Marcos sa issue sa flood control. Ayan. Sila raw ang nagsabing manahimik siya at huwag umuwi ng bansa. Para sa ibang detalye, live inutusan mula sa daw siya. Kamara, si Marian Enriquez. Mabibisto kayo. Ano ba itong mga sinabi ni dating Congressman Saldico? Mon, matagal nga raw hindi nagsalita itong si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico tungkol nga sa pagkakasangkot niya sa flood control scandal dahil may direktang utos daw sa kanyang manahimik. Sa isang video, sinabi ni Ko na galing ang utos kay dating House Speaker Martin Romualdez at nagugat daw ang direktibang galing kay House Speaker Martin Romualdez ang utos. Pero pakinggan nyo dito lalabas. Paano si Romualdez mag-utos? Hindi naman miyembro si Romualdez ng GAA. Paano sasali si Romualdez doon? Parang si Marcoleta lang? Susulpot ka sa Quadcom hearing, hindi ka naman kasali sa committee, tas sasabihin mo, i-contempt ko yan si Enzo Ricto kasi sinabihan ako manlilin lang. Tapos pinuna agad ni Dan Fernandez, sorry po, pasensya na po sa pagkakaalam po ng lahat. Sa pagkakaalam po ng lahat, mga kababayan,
Hindi po kasali si Marcoleta. Wala po siyang karapatan na mag-contempt. Ibang ito mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ah. Kwento ni Ko, plano naman niya talagang umuwi sa bansa pagkatapos ng State of the Nation address ng Pangulo. Matatanda ang bumiyahe siya noong July 19 pa Amerika para sa isang medical check-up. Pero tinawagan daw siya ni Romualdez at sinabihang manatili sa labas ng bansa. Sabi ni Ko, aalagaan daw siya bilang utos na rin umano ng Pangulo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Ko. Ayan. Well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Kwento pa ni Ko, tinawagan siya ni Budget Secretary Amina Pangandaman para sabihing nag-utos mismo si Pangulong Marcos na magpasok ng mga proyekto sa BICAM na nagkakahalaga ng 100 bilyong piso. Nagpulong daw si Ko, Pangandaman, Presidential Legislative Liaison Officer or Head Adrian Bersamin at iba pa sa Malacanang. Dito raw ibinigay ang listahan ng mga proyektong ipapasok sa budget. Ipinadala mismo ni Ko ang umano'y listahan ng insertions. Galing daw mismo ito kay Marcos. Ayon kay Bersamin, ang unang dokumento, 81 billion pesos na halaga ng proyekto ang laman. Habang ang isa pa, Diyan pa lang mali na siya Paano nangyari na 81 billion? 79 billion lang yan. Hindi po 81 billion. Ang nakalagay doon na hindi pinirmahan ni PBBM or Vinito, 79 billion ang una. Kaya nga kanina, yung pinakita ko sa inyo mga kababayan, na Vinito ni PBBM, 2 to 3 items. Ang una na hindi pinirmahan ni PBBM, 79 billion. Tapos may pangalawa, may pangatlo, hanggang sa umabot ng 194 billion. So, ito pa lang sa inilabas niyang una, 81 billion, mali na, palpak na, scripted na, gawa-gawa na, at walang katotohanan. Pangalawa, bukod sa 81, may ilalabas pa yan. Doon sa Vinito ni PBBM, 79 billion, hindi 81. Sumobra ng 1 billion mahigit. Continue. halos 19 billion pesos naman na ilalagak daw sa iba't ibang ahensya. 19 billion daw ang ilalagak. Doon po sa ilalagak sa probinsya, vinito din ni PBBM yun. Hindi niya tinuloy. Hindi po yun 18 billion 768 million. Hindi po ganun ang presyo nun. Mga kababayan, mali-mali po ang script nila. Doon pa lang sa una, hindi po 81 billion, kundi 79 billion, pero hindi pinirmahan, sa madaling salita, vinito. Ayan na, mga kababayan. Sunod, pakinggan ninyo Narito ang pahayag ni Ko. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Tinawagan ni Saldico si Romualdez na i-insert sa GAA ang 100 billion sa utos ni Amina kasi inutusan daw ni PBBM si Amina na kausapin si Saldico. Ngayon mga kababayan, anong power ni Romualdez na i-insert sa GAA, hindi naman miyembro si Romualdez sa GAA? Ito Napakinggan din nyo mga kababayan. Dito tayo banda. Wait lang Speaker Martin Romualdez, pati na. Ito. Sangkot niya sa Speaker Martin Romualdez at nag-ugat daw ang direktibang ito mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kwento ni Ko, plano naman niya talagang umuwi sa bansa pagkatapos ng State of the Nation address ng Pangulo. Matatanda ang bumiyahe siya noong July 19 pa Amerika para sa isang medical check-up. Pero tinawagan daw siya ni Romualdez at sinabihang manatili sa labas ng bansa. Sabi ni Ko, aalagaan daw siya bilang utos na rin umano ng Pangulo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Ko. Well taken care of as instructed by the President.
Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakibutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Kwento pa ni Ko, tinawagan siya ni Budget Secretary Amina Pangandaman para sabing nag-utos mismo si Pangulong Marcos na magpasok ng mga proyekto sa BICAM na nagkakahalaga ng 100 bilyong piso. Nagpulong daw si Ko, Pangandaman, Presidential Legislative Liaison Officer or Head Adrian Bersamin at iba pa sa Malacanang. Dito raw ibinigay ang listahan ng mga proyektong ipapasok sa budget. Ipinadala mismo ni Ko ang umano'y listahan ng insertions. Galing daw mismo ito kay Marcos. Ayon kay Bersamin, ang unang dokumento, 81 billion pesos na halaga ng proyekto ang laman, habang ang isa pa, halos 19 billion pesos naman na ilalagak daw sa iba't ibang ahensya. Ayan Narito na. ang pahayag ni Ko. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami, right after the elections of May 2022, hinabol ang PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Wow! Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Makaraan ng ilang araw, sinabihan daw ni Ko, sina Romualdez at Pangandaman na 50 billion pesos lang ang maipapasok sa program funds ng 2025 budget. Hindi raw pwedeng mas mataas ang pondo ng Department of Public Works and Highways sa education sector. Alinsunod nga yan sa saligang batas. Kaya ang mungkahi raw ni Ko, ilagak ang balanseng 50 billion pesos sa unprogrammed funds dahil opisina naman ng Pangulo ang magre-release nito. Tinawagan pa raw siya ulit ni Pangandaman para siguruhing masusunod ang umano'y utos ng Pangulo. Narito muli ang bahagi ng pahayag ni Ko. Ayan na, ayan. Pakinggan ninyo. Ang utos ng hari, hindi pwedeng mabali. Ayan na. Parang tula lang I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Mon, ito nga yung unang beses na aktwal na nagsalita itong si Ko matapos ngang madiin sa flood control scandal. At kung matatandaan ilang ulit pinalutang ang pangalan niya sa mga pagdinig ng Kamara at Senado na nakatanggap daw ng kickbacks mula sa mga maanumalyang flood control projects. At Mon, part 1 pa lang daw ito ng mga isisiwalat ni Ko at aabangan pa natin ang part 2. Balik sa'yo. Yun na nga, Maria, no? Talagang malaking pasabog itong video na inilabas sa dating Congressman Zaldico. Ang tanong, may reaksyon na ba dyan sa Kamara tungkol dito? Ayan na. Pakinggan ninyo, ha? Naku, Mon, wala pang ang reaksyon dito, Itong si dating Speaker Martin Romualdez at hinihingan pa natin siya ng pahayag sa mga oras na ito. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo. Salamat at yan ang Express Report ni Marian Enriquez. Mga kapatid, Yun ang sabi ni mga kababayan ni Zaldico. Ngayon mga kababayan, magugulat kayo dito. Sa sinabi mismo ni Representative Puno, mga kababayan. Ang sabi ni Representative Puno, mga kababayan, ay hindi daw, ito mga kababayan, paano daw nangyari? Rep Puno, hindi membro, si Martin ng GAA. Ayan, magugulat kayo. On your presentation, mga kababayan. one more
na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH official. One more on your presentation. Rep Puno. Anong pangalan ni mga kababayan? Representative Puno. Ng Antipolo. Hindi miyembro. Ayan, Antipolo. Hindi miyembro si Martin. Well, that is what the headline kasi mentioned, no? I don't know if he was asked to comment on it, probably not. And I don't know if any of the actual people involved in those projects were asked, no? And apparently not. And these charges have not come up anywhere. No, so ang lungkot naman na na-timing pa yan. The day before the former speaker is supposed to face the independent commission, lalabas something like that. No? But again, it's good because we know that it was something that was intended, I guess, no, to put the former speaker in a bad light. Sana people go into the facts of the case, and I think they, I have seen some of the replies of the people involved, and sa nakikita ko, mukhang wala namang problema sa projects na yun. And everybody's free, of course, to go there and investigate. Which is, I think, something that we all should do. No? I mean, every time there's an allegation like that, tignan natin kung totoo. Diba? Pero hindi naman. Well, that is what the headline kasi mentioned. Kita nyo, mga kababayan? So, on your presentation, very... Parang, kasi kahapon, tinawag niya kami, Joel, sa meeting for siguro 4:30 ng hapon. At sabi niya sa amin na sabihan niya yung president. So I don't know where that report came from about the farm to market rules. And by the way, farm to market rules does not only mean rice. Okay? It means farm. So kung ano man ang mga agriculture... On your presentation, Kasado ng malawakan na Tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. So, is Speaker Martin Romualdez resigning or is he taking a leave of absence? okay, well, about... Actually, mga kababayan, yung video na yon na sinabi ni Puno na paano nangyari na si Martin Romualdez ang inutusan na mag-insert sa GAA, walang power si Martin na mag-insert. So, ngayon mga kababayan, pangalawa, ganito yan. Ito yung pangalawa. Bakit aantayin pa ni PBBM itong GAA or BICAM kung pwede naman i-insert ni PBBM sa NEP yung 100 billion na sinabi ni Saldico? Diba? Ito, mga kababayan. Kilala nyo po ba ito si Cielo Magno? Si Cielo Magno, mga kababayan. Ito ang tanong niya. Ang tanong ko lang kay Saldico, parang sobrang tanga naman ni PBBM na hinintay pa ang BICAM para mag-insert ng 100 billion. Pwede naman niyang isaksak yun sa NEP pa lang. Diba? Bakit maghintay pa si Pangulong Bongbong Marcos na pipirma doon sa BICAM or sa GAA doon sa 100 billion, kahit hindi naman siya mag-antay doon, pwede naman niyang isaksak sa NEP. Diba? Ngayon mga kababayan, tanungin natin wait lang, tanungin natin. Ano ang ibig sabihin ng NEP sa gobyerno ng Pilipinas? Ito po mga kababayan. Ang ibig sabihin po ng NEP, ganito po, ang NEP 2026, ang National Expenditure Program ay panukalang budget, no? Na anytime pwedeng gumawa si PBBM ng budget, ang National Expenditure Program. Kahit anong araw, kahit anong oras, na hindi katulad sa GAA at sa BICAM na mag-antay ka pa in the end of the year. Di ba? Yun ang tanong ngayon, mga kababayan. Pwede naman niyang i-insert doon sa NEP yung 100 billion na sinabi ni Saldico. Bakit doon sa GAA ilagay? Bakit mag-antay pa siya ng November, December? Di ba? Yun lang naman ang tanong Bakit aantayin pa Diyos ko, January, February, March. Alam nyo, sa totoo lang, kung gagawin talaga ni PBBM magnakaw,
Ha? Ang NEP, anytime pwede kang mag-declared. NEP, ito, ipatawag mo yung buong gabinete. Ito po, gagawa ako ng budget dito sa NEP, ilagay ko 200 billion. So bakit maghihintay ka pa ng November, December para pipirma ng GAA or BICAM? Di ba? So, mag-aantay ka pa ng November kung nagplano ka ng magnakaw, kakaupo mo pa lang pagka-presidente? Kung nagplano ka talagang magnakaw, di ba? Hindi mo na kailangan mag-antay pa ng katapusan ng taon para pipirma doon at i-insert. Kasi anytime pwede ka naman maggawa ng NEP eh. Yan nga ang sabi ko mga kababayan, palpak. Kung ano yung nangyari kay Gutesa, palpak. Di ba? NEP lang eh. Kahit sa NEP maglagay ka doon ng 1 trillion, wala kang magagawa. Bakit mag-antay pa ng BICAM? Bakit mag-antay pa ng GAA? May NEP naman. Bukod sa NEP, anytime pwede kang gumawa ng executive order, presidente ka. Bakit kailangan mong i-insert doon sa BICAM? I-insert mo doon sa GAA. May NEP eh. Bukod sa NEP, pwede ka rin magawa ng executive order. Magbaba ka ng 1 trillion. Kumbaga, maghanap ka lang. Halimbawa, sa buwan na to, may nabahaan sa Cebu. May nilunod, may nangamamatay. Pwede mo namang ilagay dun eh. Halimbawa, nagbaba si PBBM ng 2 trillion. Sa 2 trillion na yun, yung 1 trillion, ibulsa niya yung 1 trillion, i-distribute niya. Bibilangin pa ba ng tao yun? Bibilangin pa ba nung nagbibigay? Imagine, ang 1 trillion kung gaano kadaming ayuda yan. Imagine kung gaano kadaming pera yan kung ibibigay lang sa DSWD. Hindi mo na mabibilang yun. Diba? Instead of 2 trillion, 1 trillion lang, donate mo na doon, diretso na. Hindi na mabibilang ng tao yun. Diba? Noong 2024, ilang bagyo ang dumaan. Ilang bagyo ang dumaan na wala si Sara. Binaha ang Maynila. Doon pa lang pwede na mag-insert si PBBM doon. Emergency, calamity fund. Pwede niya ilagay doon. Diyos ko naman. Bakit pag initan, alam nyo, yung GAA-GAA na yan, yung BICAM-BICAM na yan, panahon pa ni Digong yan. Nakulong na lang si Digong basta-basta. Yung GAA na usapin, hindi niya pa rin nila tinatantanan si PBBM sa salitang GAA. Hindi pa rin nila tinatantanan si PBBM sa salitang BICAM. Nakulong na lang si Digong lahat-lahat. Naubos na lang yung 1 billion yung gasto sa kakabayad ng abogado, kakapamasahin ng mga apo at mga anak. Diba? Pati yung mga asawa. Diba? Hindi pa rin natapos. Yung usapin na yan. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, natatawa na lang talaga ako mag-isip. Bakit antayin pa ni Marcos yung GAA, BICAM, kung sa NEP pa lang pwede naman niyang i-insert? Kasi ang NEP anytime pwede kang maglagay doon ng budget. Walang limit sa NEP. As long as kaya mong maglagay. Diyos ko, presidente ka. Lahat ng budget sa Pilipinas, pirma mo lang. Diba? Presidente ka. Kaya mong gawin kahit ano mong gusto. Presidente ka eh. Diyos ko naman. Diba? Ngayon, ito pa ang tanong ko mga kababayan. Kung talagang totoo yung sinasabi ni Saldico, kung talagang totoo yung sinasabi ni Saldico na inutusan siya, tapos tinawagan niya si Martin, ginawa siyang panakipbutas ni PBBM. Ang tanong ko, di ba ang sabi ng abogado niya, hindi pa presidente si PBBM, mayaman na si Saldico. Ang tanong, saan ba galing yung yaman niya? Sige, tanungin ko kayo ngayon. Pakisagot. Sa mga DDS na kumampi kay Saldico, saan galing ni Saldico ang yaman niya? Biruin nyo, ilang eroplano, milyong dolyar ang halaga. Almost 5 billion ang halaga ng mga eroplano niya. Air asset. Meron pang mga mansyon. Meron pang mga nabiling property sa ibang bansa. Tanungin ko kayo, mga kababayan. Hindi pa presidente si PBBM, Saldico na yan. Ang tanong, saan galing ni Saldico ang yaman niya? Diba? Kasi pwede mo naman tanungin, saan yung salin mo? Kung i-compare mo yung negosyo ni Saldico na construction company,
Sino bang nagpagawa kay Saldico ng bilyon-bilyong halagang mansyon? Sinong mga taga Bicol na mga bilyonaryo na nagpapagawa sa kanya ng construction? Maniwala ako na bilyonaryo, si Alice Eduardo na kapatid ni Smulaude. Kasi gumawa yun ng Okada. Diba? Yung Okada, siya ang nag-develop niyan. Maniwala ako. Si Saldico, anong ginawa niyang napakalaking construction sa negosyo niya na bilyon ang kinita? Sige nga, sabihin ninyo, anong ginawa, anong dinevelop ni Saldico? Ayala, may sariling developer. Bilyar, may sariling developer. SMDC, may sariling developer. BGC, may sariling developer. Anong dinevelop ni Saldico na kumita siya ng bilyon-bilyon? Sige nga, paki-comment mga DDS. Saan niya galing yung yaman niya? Kung hindi galing sa nakaw, saan? Tanong ko lang. Yung anak nga niya Diba? Yung anak nga niya sinabi, matagal na akong tumiwalag sa pamilya ko. Kasi hindi ko gusto ang ginawa nila. Anak na nga mismo nagsabi, lumayas, diba? Dito meron pang isang bobong matanda si Nilio Masapnan. Ano ba to? Muslim ba to? Nako, ito lang yung Muslim na bobo. Alam niyo, sa totoo lang, yun lang ang tanong ko. Kung meron mang dumivelop ng bilyon ang kinita, si Alice Eduardo. Pero kung sabihin natin ang negosyo ni Saldico ay developer katulad kay Alice Eduardo, ano po ang dinivelop niya na bilyon ang kinita niya? Bukod sa DPWH project. Panahon pa lang ni Duterte, mayaman na si Saldico. Panahon pa lang ni Pinoy, mayaman na si Saldico. So, ibig sabihin, ang kita na yaman niya galing sa DPWH project na Ghost, Substandard, at Kopit. Yan ang totoo. Kasi kung sabihin natin mayaman na si Saldico noon pa, ano po ba ang na-develop niya na bilyon ang kinikita? Tanong ko lang. Mga kababayan, maniwala ako na si Alice Eduardo mayaman dahil didevelop niya ang Okada. Imagine how Okada ginawa at gaano kalaki ang nagastos niyan na didevelop ni Alice Eduardo na kapatid ni Small Laude. Pero pagdating kay Saldico, wala po siyang trademark. Anong trademark ni Saldico bilang congressman? Yung ipagawaan ng gate, yung Bulkan Mayon, babakuran mo? Anong na-develop ni Saldico? Yung Bulkan Mayon, i-develop mo, gawaan mo ng bakod. Sunwest? Ano ang pinakamalaking project na gawa ng Sunwest? Na may trademark sila? Wala. Diba? Yun ang tanong, mga kababayan. Yung anak niya, tignan nyo ipakita ko. Anong sabi ng anak niya? Yung anak mismo naglaglag sa kanya. Si Digong ang kadahilanan kung bakit yumaman si Saldico. Diyos ko po, panahon ni Digong yan. Ito anak ni Saldico. Diyos ko, yung anak na mismo tumiwalag sa pamilya. Nagsalita na ang anak ni Congressman Zaldico na si Elise tungkol sa flood control controversy na kinasasangkutan ng ama. Nakikisimpatya raw si Elise sa mga tumitinding kontra korupsyon. Tumitindig kontra korupsyon. Kaisa raw siya ng mga ito. Hindi naman daw itinatanggi ni Elise na pinanganak siya sa mayamang pamilya. Pero lagi siya raw sinusubukan na humiwalay rito. Kinukundina raw ni Elise ang anumang uri ng korupsyon. Naintindihan niya rin daw ang galit ng taong bayan. Hiyang-hiya raw si Elise at gusto niya lang daw lumabas ang katotohanan. Naniniwala siya na dapat managot ang mapatunayang sangkot sa mga krimeng ito kahit ang sarili niyang ama
Hinihikayat ni Alice si Diba? Congressman Zaldico na lumutang na para managot. Kung itakwil man daw siya ng kanyang pamilya dahil sa pagsasalita, tatanggapin niya raw ito kaysa panooring nagdurusa ang milyong-milyong Pilipino. Kita nyo? Kung itatakwil man daw siya ng pamilya niya dahil nagsasalita siya at binulgar niya ang baho ng tatay niya, tatanggapin niya. Anak na mismo yan. Saan ka maniniwala? Sa mga DDS na sumasakay sa balita na kabubuhan at hindi nagre-research o mismong sa anak? Anak na mismo. Anak na mismo nagsabi. Kinakahiya niya ang tatay niya. At kung malaman man ng pamilya niya, tanggap niya kung siya'y itatakwil. Diba? Yun, mga kababayan. Diyos ko, yung anak mismo, tumiwalag na. Ang sarili niyang ama. Hinihikayat ni Alice si Congressman Zaldico na lumutang na para managot. Kung itakwil... Hinihikayat na ng anak ang ama na lumutang na para managot. Anak na mismo, TV5 News yan. Dito pa lang ebidensya na to anak na Saan ka maniniwala? Diba? Pinanganak sa mayamang pamilya. Ilang taon pa lang naman kasi to si Elise. Diyos ko naman. Si Elise, I think 23 years old pa lang yata to. Kaidaran to nila Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Kailan lang ba sumikat si Catherine at si Daniel? Nung panahon pa ni Pinoy. Si Pinoy. Tapos si Digong. Tapos si PBBM. Biruin nyo ba naman yung 6 years? Si Zaldico mayaman na panahon pa ni Pinoy. Ilan ba namang flood control project ang nakubra niyan? Kaya mismo, anak nga Anak na mismo nagsabi. So, anong papaniwalaan natin? Yung anak mismo na niluwa mula sa tamod ni Zaldico, mula sa puki ng asawa niya. Or yung mga DDS na sumakay na naman kasi nagsalita si Zaldico. Tapos ito pa, panghuli mga kababayan. Maniwala na sana ako. Kaso, nasaan ang pruweba? Nasaan yung ebidensya ni Zaldico? Asan yung mga text messages? Asan yung mga resibo? Asan yung mga patunay na kausap niya? At pangalawa mga kababayan, ito bago po mapasok bilang kaso yan, sinabi ni Zaldico, ay make sure na nasa embahada siya ng Pilipinas or nasa Philippine Embassy siya nagsalita niyan. Bago masabing legal ang kanyang pagbulgar. Paano mo masabi ngayong legal? Paninira lang ang ginawa ni Zaldico. Kasi bakit? Kung katulad kay Orly Gutesa, kailangan may affidavit ka na pirmado ng abogado. Pirmado ng abogado. Ipeke. So, mas peke ang kay Zaldico kasi hindi siya mismo sa Philippine Embassy nagsalita kung saan siyang bansa. Kasi dapat magbitaw ka ng ganyan, statement, na ipakita mo sa hearing, mismo nasa Philippine Embassy ka. Kasi kumbaga sumurinder ka na pinakita mo, nasa loob ka ng Philippine Embassy. Ang problema lang kasi, nasa likod ka lang, pareho lang tayo ng building, Zaldico, baka ibulgar ko pa. Pareho lang tayo. Zaldico, baka nakalimutan mo, Alam niyo mga kababayan, ipakita ko, Nakita ninyo yung likod ni Zaldico? At yung likod ko? Pareho lang kami, Diba? Mga kababayan, ganito po yan. Kung sakali man ikaw ay may sasabihin, meron kang isang salaysay, tapos nasa ibang bansa ka, maaaprubahan lang yan or mapapatunayan na legal ang sinasalaysay mo at legal ang binurgar mo kung nasa loob ka mismo ng Philippine Embassy. Ang tanong ngayon, nasa Philippine Embassy ba? Tanungin ko kayo mga kababayan. Legal ba? Ito. Mga kababayan, legal ba ang daw siya ng kanyang... Ito.
ito mga kababayan, legal ba ang pagsiwalat ni Saldico? Ang problema kasi mga kababayan, meron po akong natanggap. This is You mentioned in the latter part of your speech na tapos na ang maliligayang araw. itong excuse letter ni Mr. Saldico at kanina pa ho nababanggit yung kanyang pangalan. Dito po sa kanyang excuse letter, meron ho siyang pinadalang medical records na sinasabi niya na hindi siya makakadalo ho dito dahil meron siyang karamdaman. Pero nung tinignan ko po itong pinadala niyang medical records, unang-una po, this is dated January 23, 2025. So outdated na ho to. January And then, pa. pangalawa ho, I consulted our Senate doctor. Ayan. At ang unang sabi niya rin sa akin, o sa amin, sa team ho namin, ay updated na rin ho itong medical records. At pangalawa, based sa kanyang pa-analysis, wala ho ditong nakasulat na karamdaman na hindi ho wala ho nakasulat na karamdaman na nagsasabing hindi siya ho pwedeng dumalo ho dito. Ayan. At pangalawa, itong medical record siya ho, nakasulat ho dito, dinischarge siya. Hindi naman ho siya inilagay sa ospital. Ayan. At nagpadala rin ho si Mr. Saldico ho ng appointments. So sa kanyang supposedly appointment sa Massachusetts General Hospital, this is dated September 22, 2025. So ano na ho ngayon, November 14. Ayan. So almost 2 months na po ang nakaraan. Puro kasinungalingan. So in other words, Mr. Chairman, hindi ho katanggap-tanggap itong excuse letter ni Mr. Saldico at hindi ho ito para sa akin, hindi ho ito katanggap-tanggap na gamitin na hindi ho siya pwedeng dumalo dito sa ating pagdinig. So I would like to make a conditional motion, Mr. Chairman. Conditional dahil depende ho kung magkakaroon pa tayo ng hearing, depende sa usapan ho ng ating mga senador, na kung magkakaroon ho tayong isa pang hearing, mag-issue ng subpoena para po puwersahin ho siya pumunta ho dito. And the next move, kung hindi pa rin ho siya pumunta, mag-issue na ho ng contempt. No? Ayan, narinig nyo mga kababayan. So yung mga binulgar ni Saldico, walang kwenta yun. Mangangahulugan at mahuhulog lang na paninira. Bakit? Hindi siya sumipot eh. Asan yung oath niya? Ako, si Saldico, nagsasabi, bawang katotohanan lamang ang lumabas sa dila ko. Ako mang sasabihin ngayon dito sa hearing na ito. Wala siyang ganun. Okay lang sana kung naglabas siya ng video ngayon sa hearing. Sino na naman nagbitbit doon? Si Marcoleta na naman ba? Kung nasa embassy siya ng Philippines. Wala siya eh. Hindi siya sa Philippine Embassy. So, alam niyo, sa totoo lang mga kababayan na, yung sinasabi ko, yun lang po yung mga legal expert na kakaintindi niyan. Kung tayo-tayo lang mag-usap-usap, sasabihin nyo, ano ba yung sinasabi ni Kent? Bakit kailangan si Saldico ay nasa loob ng Philippine Embassy at maglabas siya ng ganyan para yung kanyang mga salita o yung kanyang mga statement ay papaniwalaan ng korte at ng Senado? Ganun po talaga mga kababayan. Hindi po kasi po pwede na tatawag ka lang, diba? Tatawag ka lang, tapos makikipag-video call ka, tapos sabihin mo, oo, totoo yan. Diba? Oo, totoo yan, ganyan. Inutusan ako, ginawa kong panakipbutas. Oo, totoo yan, nagnakaw kami. Asaan po yung patunay? At sana pirmado at aprobado ng Embahada ng Pilipinas yan. Diba? Wala eh. Hindi siya sumurrender sa embassy. Hindi rin pinakita sa embassy kung totoo ba ang kanyang mga sinabi, accurate ba, tugma ba. Kasi bago ilabas ni Saldico yan, iimbestigahan ng embahada yan, o totoo ba to, ganyan-ganyan, or saang embahada siya. Mga ganyan, sa mga legal expert, alam nila yan, mga kababayan. Tayo dito, hindi naman tayo mga abogado, hindi natin masagot kung ano bang ibig sabihin ni Kent. Bakit kailangan sumurrender siya muna or pumunta siya sa Philippine Embassy bago siya maganyan? Kasi pumunta siya sa hearing, umattend siya ng hearing. Diba? Yan ba yung sinabi ni Amy na mag-recant?
Yan ba yun na babawiin ni Saldico ang pagiging kaibigan nila ni Martin Romualdez? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, isa lang ang masasabi ko talaga. Hanggat si Saldico hindi sisipot, hanggat si Saldico hindi makapanumpa, hanggat si Saldico walang pinirmahan ang kanyang salaysay ng isang legal or tawag dito piskal or abogado, ang kanyang mga affidavit, sa madaling salita, lahat po yun ay paninira lamang. So wala pong pinagkaiba ang statement ni Saldico sa statement ni Orly Gutesa. Sa madaling salita, lahat po ay paninira lamang.